Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 1. This is Circuits which is Superposition Theorem Part 4. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Panoorin nyo muna para meron kayong idea dito sa concepts ng Superposition Theorem tsaka makasabay kayo dito sa isa-solve nating mga problems. So magsasolve lang tayo ng more problems. So nakapag-solve na kasi tayo ng sample problems sa parts 1 to 3. Tuloy lang natin. Umabot tayo sa last part hanggang problem number 14. Okay, problem number 14. Sige, tuloy lang natin. Let's have problem number 15. Okay, for problem number 15, so find IO in the circuit. So drawing natin yung circuit. Um, 2 ohms. Two amps. Tapos may current source. Yan. So hanapin natin yung IO for the given circuit. Yung IO, ito siya. Yung current flowing dito sa 4 ohm. Siyempre, gagamitin natin using superposition theorem. So, let IO be equal to, so ilan ba yung independent sources natin? Meron tayong isa, dalawa, tatlo. So, tatlo yung hahanapin natin. IO1 plus IO2 plus IO3. Ito yung contribution ng bawat sources sa IO. So, let's say yung IO1 is the current due to, sige, simulan natin sa 12 volts source. IO2 is the current due to, sige, sa 4 amp current source. Then IO3 is the current due to the 2 amp, yung last source. Yan. So, isa-isahin natin yan. Simulan natin kay IO1. Okay, yung current due to the 12 volt source. So, copy ko yung circuit. Okay, so i-retain natin si 12 volts. Kasi siya yung kino-consider ngayon. Diba? Yung contribution ni 12 volts sa IO. So, IO1 yan. IO1 ito. Retain si 12 volt source, tapos iti-turn off yung other two. So, parehong current source. Paano mag-turn off ng current source? I-open. So, open natin si 4 amps. Open si 2 amps. Yan. So, floating wires na lang to. Tsaka ito. So, it doesn't, necessary sa circuit. Delete na lang natin. It is not necessary sa circuit na.
delete na natin. Yan. So, paano ngayon natin mahanap etong IO1? Okay? So, pwede na lang nating hanapin yung equivalent resistance nitong circuit. Okay? As seen sa terminal dito. As seen by the source. Right? Tapos by Ohm's law, IO1 is yung source voltage divided by RT. So, madali lang naman hanapin ang equivalent resistance nito. So, simulan natin sa dulo. Bale, 3 ohm, 2 ohm, 5 ohm, naka-series. Right? So, 5 plus 2 plus 3, 10 ohms. Right? Okay, so magiging 10 ohm na yan. Delete natin. So, gawin ko na lang single resistor. Yan, 10 ohms na siya. Yung series 5, 2, and 3 ohm. Tapos, naka-parallel, next is si 10 ohm parallel with 10 ohm. Right? So, 10 ohm parallel with 10 ohm, product over sum. So, 10 times 10 over 10 plus 10. Or kapag pareho ng value ng resistors na parallel, kung ano yung value ng resistor na yon, divide nyo kung ilan silang parallel. Dalawa, di ba? 2. So, 10 divided by 2, 5 ohms. Okay? So, magiging ano na lang to, single resistor na ang value is 5 ohms. Okay? Papalitan natin to ng 5 ohms. Na naka-series na lang kay 4 ohm. So, therefore, RT is, RT na yan, add nyo na lang si 4 plus 5, 9 ohms. Okay? So, ang equivalent circuit natin is 12 volt source connected across a resistor with value 9 ohm. Okay, 9 ohm. So, by Ohm's law nga, by Ohm's law, makukuha na natin si IO1. So, sakto sa direction, di ba, ng isusupply na current ni 12 volts, pag ganito. Okay. Pa-clockwise. So, pareho sa direction ni IO1. So, positive yung si IO1 equals, by Ohm's law, voltage divided by the resistance. So, 12 volts divided by 9 ohms. Okay? So, 12 over 9 in lowest term, 4/3. 4/3 amps. So, this is IO1. IO1. 4/3 amps. Okay? Next, IO2. So, IO2 is the current due to the 4 amp naman. So, copy uli natin yung circuit. For IO2 na tayo. So, lagyan ko to ng subscript. Bale, due to the 4 amp current source kasi yung IO2, i-retain niya si 4 amp. Tapos, iti-turn off yung other 2. Si 2 volts, or si, si 12 volts to, diba? Tama ba? Si 12 volts, turn off natin by shorting kapag voltage source, right? Short out nyo yan. Tapos si current source, i-open ulit. Yan. Tapos retain intact si 4 amps. So, delete ko na tong floating wires na yan. So, ito yung natirang circuit. Okay, so paano ngayon natin hahanapin si IO2?
So, 'di ba, nakaparallel ito. Nakaparallel si 4 ohm kay 10 ohm. Tas itong parallel connection na to, naka-series dito sa dalawa kay 2 ohm tsaka 5 ohm. Right? So, pwede nating i-combine. Combine natin to. 4 parallel with 10. So, product over sum. 4 times 10 over 4 plus 10. Okay. That will be, ilan yan? 40 over 14. Okay. Or 20 over 7. Tapos naka-series dito. So, bale, 20 over 7 plus series kay 2 tsaka kay 5. 5 plus 2. So, 20 over 7 plus 7 or 7 and 20 over 7. 7 times 7, 49 plus 20, 69 over 7. So, kapag nire-draw natin, magiging single resistor na lang to. Itong kabuang ito, equivalent to 69 over 7 ohm na nakaparallel kay 3 ohm. Okay, so tatanggalin ko na. Gagawin kong single resistor. So, 69 over 7 ohm. Okay, kasi naging parallel na lang itong 69 over 7 ohm kay 3 ohm, connected across a current source. Ibig sabihin, mahanap natin yung current dito sa branch na to using current divider. So, dahil yung direction ng arrow ng current source is pa ganyan, okay, isusupply niyang current is pa counterclockwise. So, magba-branch out siya dito sa node, pababa, pababa. Okay, so let's say hanapin natin to. Hanapin natin itong I. I na yan. So, I is by current divider. Current divider rule or CDR for short. Yung conductance nitong hinahanap na branch, right? So, reciprocal lang ng resistance yon, 1 over 69 over 7 over the sum ng conductance ng dalawang branch. So, for 3 ohm, conductance is 1/3 plus, again, conductance ni 69 over 7, 1 over 69 over 7. Then, multiplied by the current source, 4 amps. Okay, so gamit tayo ng calculator. 1 over, ilan yan? 69 over 7 over 1 over 3 plus 1 over 69 over 7. Gusto nyo, reciprocal nyo na to, 7 over 9, 7 over 9. Pwede rin. 7 over 69, 7 over 69. Diba? Then times 4. Okay, 14 over 15 amps. 14 over 15 amps. Pero hindi pa to yung IO2 kasi ito yung total current na dadaloy dito sa branch na to. Diba? So kung ibabalik natin sa drawing, ang mangyayari, ito yung isusupply na current. Yung I dito sa branch na to. Okay?
So, may parallel, di ba may parallel tayo? Ito yung parallel or straight na lang natin. Okay, di ba? Ito yung 3 ohms. Tapos, ito yung parallel 4 tsaka 10. Tapos, ito si 5-2. Okay? So, yung current source natin na to, yung 4 amp, nag-supply siya. 4 amps, no? Okay, nag-supply siya ng current, so nag-branch out dito. Ito yon, yung I. Tapos may current din dito. Hindi natin hinanap to. So, yung I, dadaloy na yan, pareho, yung current dito sa parallel 4 ohm, 10 ohm, tsaka dito sa mga series resistors, 5 ohm, tsaka 2 ohm. Iisa lang yung current nila. So, paano natin hahanapin yung IO2? So, si IO2 nandito. Di ba yung dadaloy na current dito sa parallel 4 ohm tsaka 10 ohm is I, nakaparallel sila, pero ang hinahanap natin si IO2. Okay? Magsi-CDR ulit tayo kasi parallel sila eh. So, by CDR, current divider rule ulit. So, si IO2 is, ito na lang i-consider natin yung parallel na yan. So, check nyo muna kung pareho ba ng direction kay I si IO2. So, kung magba-branch out si I dito sa node, bale, pa ganito, tsaka pa ganyan, right? Kasalungat, yung direction ni IO2 sa sinupply ni I dito sa 4 ohm. So, dapat negative. Lalagyan nyo ng negative. Diba? Tapos, sa kanya applyan ng current divider. So, inahanap is yung current sa 4 ohm. So, numerator is the conductance ng 4 ohm, 1/4. Then, over the sum ng conductances, 1/4 plus 1/10. And then, times etong I, which is yung nakuha natin, 14/15 amps. So, huwag nyo kalimutan yung negative So, negative of 1/4 over 1/4 plus 1/10 times 14/15. Negative 2/3. Okay, IO2. Isa na lang, IO3, last. So, si IO3 is the current due to the 2 amp source. So, copy ko uli yung circuit. Yan. So, for IO3 na tayo, so lagyan natin ng subscript. Bale, it is due to the 2 amp current source this time, re-retain si 2 amp, ito turn off yung dalawa. So, dito sa current source, i-open. So, delete na natin tong floating wires niya. Tapos, dito sa voltage source, i-short. Yan. Tapos, dito natin nahanapin si IO3. Okay, so paano natin ngayon hahanapin si IO3 given the circuit? So, pwede natin gawin, mag-ano na lang tayo, mag-simplify. So, parang kanina lang din, di ba? Ito, naka-parallel, tapos naka-series kay 3 tsaka 2 itong parallel.
Okay? Tapos, itong kabuang branch na yan, nakaparallel na kay 5 ohm, parallel kay 2 amps. Pwede nang mag-current divider yan. I-simplify lang natin. So, simulan natin dito. 4 ohm parallel with 10. So, 4 times 10 over 4 plus 10, 40 over 14. Right? Or ilan to? 20 over 7. Yung parang kanina lang pala yan, di ba? Same lang sa value, 20 over 7. Nakuha na pala natin. Tapos, i-add natin to. 3 plus 2 plus 20 over 7. Kasi nakaseries itong parallel dito sa dalawang resistor. So, magiging 5 and 20 over 7. So, ilan yan? 7 times 5, 35 plus 20, 55 over 7 ohm. Okay, so papalitan natin to ngayon ng single resistor equivalent to 55 over 7 ohm. Tapos i-reconnect nyo lang to, 5 ohm tsaka current source, nakaparallel sa kanya. So, anong value ni current source? 2 amps. Okay, pwede nyo ngayong kuhain yung current flowing dito. So, pag nag-branch out, yung direction ng susupply na current ni 2 amp dahil pataas siya, pa counterclockwise. So, magba-branch out sa node na yan. Pag ganito yung direction ng current kay 55 over 7 ohm, then pababa yung direction ni current kay 5 ohm. So, let's say hanapin natin to. I by current divider ulit. By current divider rule or CDR, I is, so yung conductance nitong branch, reciprocal lang ng resistance, 1 all over 55 over 7, then over the sum ng conductances ng dalawang branch. Again, conductance ni 55 over 7, 1 over 55 over 7, plus conductance ni 5 ohm, 1/5. Then times the supplied current, 2 amps. Okay. Sorry. 2 amps. Tapos, i-calculator nyo na lang yan. So, i-reciprocal na lang natin to. Gawin natin 7 over 55. 7 over 55. So, 7 over 55 over 7 over 55 plus 1/5 times 2. Okay, 7/9. So, si I is 7/9 amps. Okay, ngayon, kung i-redraw natin, babalikan natin yung original circuit. Diba ito yon? So, nag-branch out yung supplied current dito. So, may dadaloy kay 5 ohm pababa. Tapos, dadaloy dito I. Dito sa whole branch na yan, si I. So, same yung magiging current kay 2 ohm, 3 ohm, tsaka dito sa parallel na yan. Kasi series sila. So, ang dadaloy pala dito sa parallel 4 tsaka 10 ohm is yung I. So, ang direction niya, di ba pa ganyan? Okay, pa ganyan. Ito si I eh. So, magba-branch out siya dito sa node, pa ganyan, tsaka pa ganyan. Diba? Kasalungat. Kasalungat uli nung direction ni IO3, yung isusupply na current ni I dito sa parallel network na yan. So negative. Pwede uli kayong mag-current divider to find IO3. So, IO3 is negative kasi kasalungat. So, ang hinahanap is yung current kay 4 ohm. Numerator is the conductance, so reciprocal ng 4 ohm, 1/4. Then, over the sum ng conductance ng dalawa. So, 1/4 plus 1/10. 1/4 plus 1/10.
Then times yung current I, ito, di ba? Si I yan, yung supplied current nila sa parallel na yan, equal to 7/9. So input, 1/4 over 1/4 plus 1/10 times 7/9. 5/9. Okay? Pero negative pala, nakalimutan ng input. Negative yan. So, negative 5/9 amps. Yan. So, tapos na nating hanapin yung IO1, IO2, IO3. I-add na natin. Therefore, by superposition theorem, IO is IO1 plus IO2 plus IO3. Ano si IO1? Si IO1 ay saan na yan? IO1. Ito, 4/3. 4/3. Sige, copy ko na lang. 4/3 amp. Next, si IO2 ay negative 2/3. Okay, negative 2/3 amps plus IO3 negative 5/9 amps. So, ilan yung total niyan? Add natin 4/3. Bale, minus 2/3 na yan. Then, minus 5/9. Okay, 1/9. So, IO is 1/9 amps or approximately 0.111 amp. By superposition theorem. Okay, problem number na to, 15. Sige, next. Let's have problem number 16. Okay, for problem number 16, find Vx naman. Okay, ito yung given circuit. Hindi kasha. Six amps, 30 ohms, 20 ohms, plus minus 40 volts, 10 ohms, 60 ohms, 30 ohms. Tapos nandito si plus minus Vx. Okay, so paano hanapin si Vx? So syempre gagamitin natin is superposition theorem. So ilan ba yung ating independent sources? Isa, dalawa, tatlo. So tatlong contribution kay Vx tayo. So let Vx be equal to Vx1 plus Vx2 plus Vx3. Where Vx1, let's say, is the voltage due to, so kahit sinong gusto nyong simulan, sige, kay 90 volts, due to 90 volt source. Vx2 naman is the voltage due to, sige, sa 6 amp current source. Then Vx3 is the voltage due to sa last source natin, 40 volt. So, isa-isahin natin yan. So, for Vx1 muna tayo. Okay, copy natin yung circuit.
Okay, so gawin ko tong Vx1. So dahil si Vx1 is the voltage due to the 90 volt, i-retain natin siya sa circuit. Tapos ito turn off yung other two, si 6 amp tsaka si 40 volt. So paano i-turn off si 6 amp? Current source, open. So alisin na lang natin tong mga floating wires niya. Oops, na-delete. So, drawing ko na lang. Yan. Tapos si 40 volts, i-short. Short natin. Okay. So, ano yung resulting circuit? Ito na lang. Paano natin hahanapin si Vx1? Pwede tayo, sige, simplify muna natin to. Simplifying yung mga pwedeng i-combine. Bale, 20 parallel with 30 yan, right? Okay. So, product over sum. So, 600 over 50, 12. Okay. So, 12 ohm na lang yan. Copy ko. Simplify ko muna yung dulo. Yan. So, pag kinonvert natin as a single resistor, isang resistor na lang siya na may value na 12 ohm, right? Okay. What if ang gawin ko, kasi nakaparallel na itong 60 kay 10 tsaka 12 na naka-series. Bale, 22 ito. Right? I-convert ko na lang to into current source para magiging current source in parallel with resistors. Tapos mag-current divider ako, hanapin ko yung current dito kasi interest natin si Vx1. Pag nakuha yung current dito, Ohm's law na lang, Vx1 is the current na nakuha times 10. Diba? Sige, mag-source transformation tayo dito. So, ko-convert natin to current source. So, Is is Ohm's law lang. So, voltage divided by the resistance. So, 90 volts divided by 30 ohms. So, ilan yun? 3 amps. Tapos, yung R natin, same lang din dito sa 30 ohm, pero ipaparallel na natin. Okay, sige, kapag kinonvert na natin to into current source, so magiging current source siya, arrow up, kasi yung polarity is plus minus. So, ang value niya na is magiging 3 amps. Tapos, magiging parallel na yung resistor R, 30 ohm. Yan. Tapos, saka nyo i-connect yung 60 ohm parallel with series 10, 12. So, dito nyo i-connect. 60 ohm. Tapos, series 10, 12. Tapos, nandito si plus minus Vx1, di ba? Yan. So, dahil nga parallel na lang tong tatlo, mag-current divider tayo. So, yung 3 amp current source, supplied current niya is clockwise. Magba-branch out sa node na yan, dito sa node na to. So, pababa dyan, pa ganito dito. Right? Hanapin natin tong I. So, I is by CDR, current divider rule. So, yung conductance nitong branch, bale, 10 plus 12, 22 na siya. Conductance nyon, reciprocal, 1 over 22, over the sum ng conductances ng tatlo. Kay 30 ohm, 1 over 30, plus kay 60, 1 over 60, plus again kay 22 ohm, 1 over 22. Then times 3, yung current source na sinupply. So, using the calculator, 1 over 22 over 1 over 30
plus 1 over 60 plus 1 over 22 times 3 amps. Ilan yan? Okay, 10 over 7 amps. Tapos, by Ohm's law, so alam na natin yung dadaloy dito kay 10 ohm, kay 12 ohm. Etong I. Ohm's law na lang. Bale, Vx1 is positive, negative. Kasi yung direction ni I is pa ganyan, papasok sa positive polarity. So, positive yung value. Bale, resistance, 10 times I. 10 times I, Ohm's law. Which is 10 times yung nakuhang I, 10 over 7. So, 10 times 10, 100 over 7 volts. Vx1. Approximately, ano yung 100 over 7? 14.286. 14.286 watts. Okay? Vx1 pa lang. Next, Vx2. Voltage due to the 6 amp naman. So, yeah. So, copy ko uli yung circuit. So, Vx2 to. Due to the 6 amp, no? So, kung due to the 6 amp, re-retain natin tong 6 amp. Ito turn off itong dalawang source. So, i-short natin si 90 volts. Short natin si 40 volts. Okay, so ano yung magiging resulting circuit? Parallel uli ito. 'Di ba? Tapos parallel ito na naka-series kay 10. So bale, parallel ito dito tsaka sa series 10 and parallel 3060. Current divider uli pwede, right? So ito parallel 30 parallel with 20. Ang value nito kanina, 'di ba nakuha na natin? 12. So 12 ohm. Tapos ito ipa-parallel natin, 30 parallel with 60. 30 times 60 over 30 plus 60. Product over sum. That's 1800 over 90. So ilan yan? 20 ohms. Okay? So pag niredraw natin, so magiging 20 ohm na lang yon. Ito. Na naka-series kay 10 ohm. Tapos ito yung current source. Tapos single resistor na lang to na 12 ohm. Parallel. Tapos nandito si plus minus Vx2. So 'di ba parallel na lang tong series kay 12 ohm tsaka kay current source. Current divider. So yung direction ni 6 amp is pataas. Pag nag-branch out tayo ng current sa node na to, dito pa ganyan, dito pa ganyan. Let's say I. So hanapin natin si I by current divider rule. So, yung conductance nitong branch, bale, series 10, tsaka 20, 10 plus 20, 1 over 30. Reciprocal nun, para conductance, over the sum ng conductance ng dalawang branch. So, 1 over 30 dito, plus 1 over 12 dito. Then, times the 6 amp current source. So, ang value niyan ay 1 over 30 over 1 over 30 plus 1 over 12 times 6. Yan. 12 over 7. 12 over 7 amps. I. Okay.
Tapos Ohm's law. So, indadaloy na current dito sa 10 ohm tsaka kay 20 ohm dahil series sila same na I. By Ohm's law, so Vx2, check nyo yung sign dahil papasok yung current sa negative polarity. Diba? Negative yung voltage niyan. Negative. Tas Ohm's law, voltage is resistance times the current. So 10I, wala palang fraction. So 10I, which is negative 10 times I, 12 over 7. Okay, bale negative 120 over 7 volts. Approximately negative 120 over 7. Negative 17.143. Negative 17.143 volts. Vx2. Okay, last. Vx3. So, si Vx3 ay voltage due to the 40 volt. Ito naman, si 40 volt naman ang i-retain. Copy natin. For Vx3. So, retain si 40 volt, turn off tong dalawa. So, si current source, open. Okay, so delete ko na rin tong excess wire. Na-delete din si 10. Tapos, short si 90 volts. Okay. Ito, gagawin kong Vx3. So, paano gagawin natin? So, parang same lang din kanina. I-combine natin to. So, ilan yan? 30 parallel with 60. Kanina, that's 20 ohm, di ba? Na naka-series dito. So, bale, 20 ohm in series saan na tayo? Okay, 30 ohm in series with 10. Na nakaparallel kay 30 ohms. Tapos, 20 ohm in series with voltage source plus minus 40 volts. So, 'di ba parallel na si 20 tsaka parallel yung series 20 and 10 kay 30 ohm. Convert na lang natin to into current source para puro parallel resistors connected across sa current source. Mag source transformation. So, si IS is, hanapin natin, co-convert natin to current source parallel with the resistance. Voltage divided by resistance 20. So, 40 divided by 20, 2 amps. Tapos, yung resistance, same dito, yung 20 ohm. So, pag kinonvert na natin into current source, so, plus minus yung polarity ni 40 volts, dapat pataas yung arrow ni current source. Equal to 2 amps. Tapos, nakaparallel na itong 20 ohms. Tapos, connect nyo lang to, yung same circuit natin, yung 30 parallel with 10 and 20 na naka-series. Ito ay 10. Ito ay 20. Bale, dito pala natin hinahanap, no, si Bx3. Plus minus Bx3. Plus minus Bx3. So, hanapin natin yung current dito. Para by Ohm's law, pag nahanap yung current dito, 10 times yung current na yan. Okay?
So, yung direction ni 2 amp is pa counterclockwise. Magba-branch out siya dito sa node. Pag ganito, kay 20 ohm. Pag ganyan kay 30. Then, pag ganito, sa series, 10, 20. Let's say I ulit. Okay. By current divider. Current divider rule or CDR, R for short, I is, so yung conductance nitong branch na yan. Series 10 plus 20, 30. Conductance is just the reciprocal, so 1 over 30. Then over the sum ng conductance sa mga branch, so dito 1 over 30 ulit. Dito, reciprocal 1 over 30. And dito, reciprocal 1 over 20. Then times the supplied current source, 2 amps. So that's 1 over 30 over 1 over 30 plus 1 over 30 plus 1 over 20 times 2. Okay, 4, 7. I is 4, 7 amps. Yan. So by Ohm's law ulit, Vx3 is, so check nyo yung polarity. Kasi yung direction ni I is pa ganyan, papasok sa negative polarity. So, negative yung gagamiting sign. Ohm's law. Ohm's law is resistance 10 times the current I, 10I. So, negative 10 times the current I yung nakuha natin, 4, 7. So, negative 40 over 7 volts. Approximately negative 40 over 7 ay negative 5.714. Negative 5.714. Yan. So, by superposition theorem, therefore, Vx is Vx1 plus Vx2 plus Vx3. Ano yung Vx1? Gamitin natin yung exact value nila. Vx1 is 100 over 7. 100 over 7 volts plus Vx2 negative 120 over 7. Negative 120 over 7 volts plus Vx3 ito, negative 40 over 7 volts. So, mga similar fraction. Input 100 over 7, bale minus 120 over 7 na yan. Then minus 40 over 7. Yan. Negative 60 over 7. Or approximately, negative 8.571. Negative 8.571 volts. By superposition theorem. Problem number 16. Okay. Problem number 17 tayo. Next. Okay. For problem number 17, find VO. Plus minus 10 volts, 2 ohms, 2 amps, 0.5 VO, 1 ohm. Okay, using superposition theorem. So, hanapin natin, ito yung VO, anong value nito? 4 ohms. Yan. Find VO, voltage across the 4 ohm, given the circuit using superposition theorem. So, let
let VO be equal to, so ilan ba yung independent sources natin? Dalawa. 10 volt tsaka 2 amp. So dalawa yung hahanapin natin. VO1 plus VO2. Ito kasi, ano to? Dependent source yan. Hindi siya bilog. Diamond symbol na may arrow. This is na nakadepende yung value kay VO. So, voltage controlled current source. So, hindi nyo yan kukuhaan ng contribution. Puro mga independent source lang. Okay? So, let's say si VO1 is the voltage due to, depende sa inyo, sige, due to the 10 volt. 10 volt muna. Tapos VO2 is the voltage due to the yung 2 amp current source. Sige, isa-isahin natin for VO1. For VO1, retain si 10 volts of si 2 amp current source. So, retain si 10 volts of si 2 amp current source. So, i-open natin. Yan. Alisin nyo na itong floating wires. Yan. Ang hinahanap ay si VO. What if ang gawin ko, kasi pwede kong i-convert itong voltage controlled current source into voltage source kasi may nakaparallel na 1 ohm. Para kalalabas ang circuit niyan, puro mga voltage na lang na may naka-series resistors. Diba? So, ko-convert natin to, transform to voltage source. Kahit dependent sources pwedeng i-transform to voltage and current source. Naturo ko yan sa source transformation. So, bale itong current source, gagawin natin voltage source. So, Vs value is Ohm's law. Yung resistance, 1 ohm times the value ng current, 0.5 VO. So, 1 times 0.5 VO, Vs is 0.5 VO pa rin. Right? Lagyan ko pala ng, ng VO1. Okay. Kasi VO1 tayo ngayon. Tapos yung resistance, 1 ohm pa rin. Pero pag kinonvert nyo to voltage source, naka-series na siya. So kapag kinapi ko uli itong circuit, i-convert ko na to voltage source. So delete ko nga yan. So di-delete ko to, ko-convert natin to voltage source. So magiging naka-series na yung 1 ohm sa voltage source na to. Ano yung polarity? Kasi pag ganito yung direction ng arrow, so dapat negative, positive. Ang value niya na 0.5 VO1. Right? Tas 1 ohm pa rin yan. Okay? So, pwede tayong dito. KVL na lang. So, KVL at the loop. In-assign ko is clockwise na lang. Okay, so lagyan nyo ng polarity yung voltage across the 2 ohm tsaka 1 ohm. So dahil ang in-assign kong direction pa clockwise, let's say yung current is pa clockwise na rin or pa kanan, I. Yung dadaloy sa buong circuit I. So papasok sa positive, lalabas sa negative. Papasok sa positive, lalabas sa negative. Sige, so pag nag-KVL tayo around the loop in clockwise direction, kung saan pumasok na polarity sa voltage source, sa mga voltages, as we move around in clockwise direction, yun gagamitin nating sign. So kay 10 volts, papasok tayo sa negative polarity. So gagamitin negative 10.
Dito sa resistor, papasok sa positive, so plus. Then, voltage across the 2 ohms law. Resistance times the current ay 2I. Then, dito kay 1 ohm, we have plus 1 ohm times the current ay 1I or I na lang. Tapos dito sa 0.5 VO1, papasok sa negative. So negative yung gagamiting sign, VO1. Then dito, so papasok sa positive. Positive, bale, plus 4 ohm times, so si I din dadali sa kanya, di ba? 4I. Then equal to 0. So, negative 10, add nyo, 2 plus 1 plus 4, 7. 7i minus 0.5 VO1. Pero nagdagdag kasi tayo ng equation. I mean, ng unknown variable I. Diba dapat VO1 lang? Kailangan pa ng isang equation relating I and VO1. So, paano marerelate? Diba yung voltage across the resistor is 4 ohm is VO1, yung current sa kanya is I. By Ohm's law, VO1 is 4 times I. Diba? 4I. So, positive kasi papasok sa positive polarity. So, ang hinahanap natin si VO1. Right? Sige, pwede nyong i-substitute dito kung gusto nyo si VO1. Yan. Bale, 4I siya. So, negative 10 plus 7I minus 0.5 VO1, 4I is 0. So, negative 10 plus 7I minus 0.54I, negative 2I equals 0. Tapos, transpose na lang si negative 10, positive 10. Then dito, 7I minus 2I, 5I. Divide both sides by 5. I is 10 divided by 5, 2. So, ang hinahanap si VO1, therefore, VO1 is 4 times the I, which is 2, 8 volts. Okay, so VO1 is 8 volts. Next, VO2 naman tayo. Voltage due to the 2 amp. Sige, copy ko yung circuit. Delete ko na to. VO2. So, gawin ko tong VO2. Due to the 2 amp current source si VO2, so re-retain si 2 amps, i-off si voltage source. So, pag in-off si voltage source, i-short. Yan. So, paano natin to i-convert or paano natin to i-solve for VO2? Okay, so ganun na lang din. Convert natin lahat into voltage source. 'Di ba? Ito, pwedeng i-convert kanina nagawa na natin. Kinonvert na natin to voltage source. Tapos ito pwede ring i-convert to voltage source. Kasi may current source na nakaparallel kay resistor. So, convert natin to voltage source. Convert. Okay. Bala hanapin si VS. Formula, Ohm's law. Value ng resistance times the current, 2 amps. 2 times 2, 4 volts. Tapos yung R niya, si 2 ohm pa rin, pero isi-series na natin. Tapos dito kanina, nakuha na natin yan, di ba? Si IS is 0.5 VO2, tapos si R is 1 ohm pa rin. Pero isi-series na natin. So dito muna tayo, bale magiging voltage source na siya.
So, arrow up tayo. So, ang polarity is plus minus value 4 volts. Na meron ng naka-series, same yung 2 ohm. Okay? Tapos next, ito pag kinonvert, parang sa kanina, magiging series resistor, 1 ohm, kay voltage source na to. So, ang arrow is pakanan, polarity dapat negative, positive. Ang value is 0.5 VO2. Then, connected dito sa 4 ohm. Tapos, connected sa baba. Ayan. So, same analysis na lang. Dito natin nahanapin si plus minus VO2. Assign kayo ng direction ng current or nung rotation clockwise. Tapos ito ulit si current I sa mga resistors. Papasok sa positive, lalabas negative, pasok positive, labas negative. Yan. Mag-KVL ulit tayo. KVL at the loop. Sa summation of voltage is 0. Nakalimutan tong lagyan. Summation of voltage is 0. Okay. So, kapag clockwise tayo, papasok sa negative polarity ni 4 volts. So, we will use negative 4. Sa resistor, papasok sa positive. So, plus. Ohm's law, 2I. Voltage across the 2 ohm. Kay 1 ohm, papasok sa positive. So, plus. Voltage across the 1 ohm. Ohm's law, resistance times the current I, 1I. Dito sa voltage source, papasok sa negative, we will have negative 0.5 VO2. Tapos dito, papasok sa positive, voltage across the 4 ohm, Ohm's law, 4 times the current I. Then, equal 0. So, combine natin. Transpose ko na nga itong negative 4 dito. So, positive 4 siya dito. Tapos combine 2i plus 2. Kailangan pa ng isang equation. Parang sa kanina, relate natin ngayon si VO2 kay I kasi yung dadaloy na current din dito kay 4 ohm is I. Right? By Ohm's law, V 0.5 times 4i. Kalahati ng 2i equals 4. So, 7i minus 2i, 5i equals 4. Divide both sides by 5. Solve natin si i equal to 4/5. 4/5 i. 4/5 amps. Pero ang hinahanap is si VO2. Substitute nyo ngayon, VO2 is 4 times the I, which is 4/5. 4 times 4/5, 16 over 5. Or that's, ilan yung 16 over 5? 3.2 volts. So, yan. By superposition theorem, VO is VO1 plus VO2. Ano si VO1? Kanina, nakuha natin VO1, 8 volts. 8 volts plus VO2, 3.2 volts. Ano yung 8 plus 3.2 volts? 11.2 volts. So, ito yung VO. 11.2 volts using superposition theorem. Okay?
Anong problem na yan? Problem number 17. The problem number 18. Problem number 18, find Vx. Negative, positive. Okay, ayan. Find Vx in the given circuit using superposition theorem. So si Vx nandito siya sa voltage across the 8 ohm. So ilan yung independent sources natin? Dalawa. 6 amps tsaka 4 amps. So bale, let Vx be equal to Vx1 plus Vx2. Kasi dalawa yung independent source. Ito, another dependent source yan, parang sa kanina. So, hindi nyo isasama yung contribution yan. Arrow symbol, diamond symbol with a polarity, controlled voltage source, right? Na nakadepende yung value kay Ix, yung current flowing sa 2 ohm. So, this is current controlled voltage source. So, hindi siya sasama sa contribution sa Vx. Mga independent source lang. So, let's say yung Vx1 is the voltage U2. So, 6 amps or 4 amps. Depende sa inyo. Sige, sa 4 amps muna. Tapos, Vx2 is the voltage U2 yung 6 amps. Okay, 6 amps. Sige, so hanapin natin si Vx1 muna. So, Vx1 copy. Yan. So, dahil si Vx1 is due to the 4 amp, i-off natin si 6 amps. Bale, i-open si 6 amps. Yan. Alisin na natin tong mga floating wires niya. Yan. Hanapin natin si Vx1. Lagyan ko ng subscript. Okay. Anong pwedeng gamiting analysis or anong technique? Okay, sige, mag-nodal analysis tayo. Dito, assign ko to as the ground. Okay, ground, ito yung reference node, di ba? Tapos, ito yung non-reference node. So, dahil with respect naman sa ground, itong Vx1 na rin yung node na yan, right? Actually, ito, non-reference node din to. Pero, nakakonect kasi siya dito sa voltage source.
So, kung anong value nitong voltage source, yung node na to, same na rin sa value. Pero directly connected sa negative, so dapat negative din yung value niya, 4ix. Okay? Yan. So, KCL, kasi nodal analysis. KCL at Vx1. So, may na-assign na tayong direction kay 2 ohm, pag ganyan, si Ix. Si 4 ohm papasok sa Vx1. Tapos dito sa 8 ohm, assign tayo palabas. Let's say I1. Yan. Sige. KCL at Vx1, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa Vx1? Si 4 amp lang, right? Papasok. Tapos, summation of current leaving si Ix. Lagyan natin Ix1 pala, no? Ix1. Or sige, wag na. I na lang. Ix na lang. Okay? So, si Ix plus si I1. Yan. Okay, convert natin in terms of the node voltages yung current. 4 is equal to Ix. Ano si Ix? Diba? Higher potential Vx1 minus lower potential, ito yung negative 4Ix, divided by the resistance 2. So, Vx1 minus negative 4Ix, higher potential Vx1 minus lower potential negative 4Ix, divided by the resistance 2. Okay. Then, plus I1. I1 is Vx1 minus the ground 0 divided by 8. Or Vx1 over 8 na lang. Right? So, bale, 4 is equal to Vx1, negative of negative 4Ix, positive 4Ix, over 2, plus Vx1 over 8. Okay, alisin natin yung denominator. LCD, multiply both sides by 8. So, 8 times 4, 32. 8 divided by 2, 4. Tas times the quantity Vx1 plus 4Ix. Plus dito, cancel si 8. Vx1 na lang. Okay. Represent natin yung Ix. Si Ix dapat ma-represent as Vx1. So, anong value ni Ix? Diba? Vx1, si Ix is equivalent to Vx1 minus negative 4Ix divided by 2. Okay, tama ba? Tama. But Ix is Vx1 minus negative 4Ix over 2, or magiging ano na to? Positive 4Ix over 2. Tapos, pag sinimplify natin to, bale, 2Ix is equal to Vx1, cross-multiply si 2, plus Vx1 plus 4Ix. Diba? Solve natin or combine natin similar terms si 4Ix transpose dito.
So 2ix minus 4ix is equal to Vx1. 2ix minus 4ix ay negative 2ix equal to Vx1. Therefore, divide both sides by negative 2. Ix is negative 1 half Vx1. Okay, so pwede nyo ngayong ipalit dito. So, distribute muna natin. Sige, 32 is equal to 4Vx1 plus 4 times 4ix, 16ix plus Vx1. So, 32 is equal to 4Vx1 plus Vx1, 5Vx1 plus 16, yung ix, papalitan ko na neto, negative 1 half Vx1. So, 32 is 5Vx1. 16 times negative 1 half Vx1, negative 8Vx1. So, 32 is 5Vx1 minus 8Vx1, negative 3Vx1. So, divide both sides by negative 3, cancel. Vx1 is 32 over negative 3 or negative 32 over 3 volts. Yan. Approximately, ilan yan? Negative 32 over 3, negative 10.667. So, Vx1 is negative 10.667, approximately. Next, Vx2 naman tayo. Yung voltage due to the 6 amp naman. Okay, so sige. Copy ko uli yung circuit. So, Vx2. So, ito turn off natin. I-retain si 6 amps. Ito turn off si 4 amps. So, open si 4 amps. Yan. So, delete ko na yan. Ito. Yan yung resulting natin, circuit. Okay. Sige, mag-nodal analysis tayo. Let's say ito yung ground. Reference node 0 volt. Tapos, ang ating node na to, let's say, Vx. Non-reference node. Sige, so mag-KVL tayo. KCL pala, sorry, kasi nodal analysis. Actually, ito rin pala, non-reference node, pero nakakonect kasi siya direkta sa voltage source sa positive polarity. So, automatic ito ay positive for Ix. Diba? So, mag-KCL at Vx. Tapos, assign tayong direction ng current. Ito kay 2 ohm naka-assign na si Ix palabas. Si 6 amp papasok. Dito kay Vx, sige, let's say, pag ganito. Let's say Ix2 na lang. Assign ko. Okay. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering? Isa lang, si 6 amps. So, 6. Ano yung leaving? Si Ix, tsaka si Ix2. Convert natin yung mga currents in terms of node voltage Vx. So, 6 is equal to Ix. Si Ix is higher potential Vx minus lower potential ground 0 divided by the resistance 2 ohm. So, Vx over 2 na lang. Plus, so si Ix2 naman, higher potential Vx minus lower potential for Ix divided by resistance 8 ohms. So, Vx minus 4Ix over 8. Okay, sige, simplify ko lang, alisin ko yung denominator. LCD ng 2 at 8. 8
multiply both sides by 8. 8 times 6, 48. 8 divided by 2, 4 times Vx. Plus ito, cancel dito sa 8. Vx minus 4ix na lang. Yan. So, 48 is equal, pwede nyo pang i-combine yung 4Vx plus Vx, 5Vx. Then, minus 4ix. Pero kailangang ma-relate si ix kay isa pang equation, kay Vx. San ba si ix? Diba dito? So, diba si ix kanina is Vx over 2. But, ix is Vx over 2. So, pwede nyo ngayong i-substitute dito. 48 is equal to 5Vx minus 4ix, which is Vx over 2. So, 48 is equal to 5Vx minus 4 divided by 2, 2Vx. 48 is 5Vx minus 2Vx, 3Vx. Divide both sides by 3. Vx is 48 divided by 3, 16 volts. Okay? Pero, si Vx yan hindi yan yung Vx2. Ano ba si Vx2? Diba si Vx2 yung voltage across the 8 ohm? Vx2 is higher potential Vx minus lower potential 4Ix, diba? Vx minus 4Ix. Yan yung value ni Vx2. Yung Vx na to, yung node voltage pa lang yan. So, ang kailangan natin si Vx2, using this formula, Vx is yung nakuha, 16 volts, minus 4Ix. Kasi si Ix ay Vx over 2. So, 4 times Vx over 2, which is, nakuha na si Vx, 16. Substitute natin 16. So, 16 volts minus, 4 divided by 2, 2 times 16, 32. Diba? So, Vx2 is 16 volts minus 32 volts, negative 16. Okay. So, therefore, by superposition theorem, Vx is Vx1 plus Vx2. Ano ba si Vx1? Ito, negative 32 volts over 3. Negative 32 over 3 volts plus Vx2, negative 16 volts. So, ilan yan? Negative 32 over 3 plus negative 16. Negative 80 over 3 volts. Exact value is negative 80 over 3 volts or approximately negative 26.667 volts. Yan. So, nakasolve din tayo ng total of ilan to? 18. So, marami-rami na yan. Sige. Siguro next time, ibang lesson na tayo. Norton or Thevenin theorem naman tayo next time. So, abangan nyo lang yung mga future video tutorials natin for Circuits 1. So, follow nyo lang ako dito sa TikTok para man-notify, para ma-notify kayo kapag meron tayong next video tutorial. And mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, Engineered Math Channel, YouTube. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para mapanood nyo. Tsaka yung pinaka-playlist ng Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials starting from the first lesson hanggang sa last lesson sa Circuits 1. Para meron kayong reference video tutorials playlist from me para sa whole subject, whole course nyo ng Circuits 1. So, good luck sa mga nag-take netong subject na to, Circuits 1. So, kayang-kaya nyo yan. Basta
Mag-practice lang, solve lang ng maraming problems. And good luck din sa mga may exams, review lang mabuti. Okay, sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!